magandang araw po sa inyo mga mi. Happy Wednesday. Hindi ko sure kung ano ang date today dahil mga mams, gamit ko yung phone. Ano ba yan? Nahulog pa yung pinangsusuklay ko. Hindi na nga ako nakapagsuklay sa bahay sa pagmamadali. Nandito kami ngayon sa Getafe mga mi. Inaantay ko ang Daddy Guaps kasi meron siyang annual medical review ng company nila. Sinamahan ko siya mga moms dahil wala din naman akong gagawin sa bahay namin. Lagi na lang ako nabuburyong sa bahay para makalanghap lang ba ng fresh air tapos makapag-breakfast na din kasama siya. Kasi nga half day siya today dahil dito sa annual review nila or medical review. At saka kanina pala mamshi, ayan may chika ako sa inyo kasi naghahanap kami ng bagong school ng Popo. Sakto kanina, may appointment kaming dalawa. Yung parents, of course, doon sa school na tinitignan namin. Kasi nga balak namin na i-transfer ang Popo sa bagong or mas malaking school. Okay naman actually kung nasaan siya ngayon. Yung nga lang kasi parang nalilimit ba yung pwedeng gawin, ganun. At saka konti lang kasi yung activities na pwedeng gawin din doon. Kasi sobrang liit lang ng school nila, mamshi. As in, isang building nga lang yata yun eh. Tapos, okay naman yung parang relationship doon. Magkakakilala kayo actually lahat ng mga parents or else yung mga students nga. Tsaka nakasanayan na din ni Popo syempre na yung mga schoolmates niya, friends niya na din. Ever since 3 years old kasi siya, doon siya nag-school. So, ngayon parang nalilimitahan ako mga mi. Kaya naghahanap kami ng bagong school na malapit din sa bahay ba. So, kung sakali na ito yung school na pipiliin namin, so sana makapasok din siya doon sa school na ito. Next school year is okay na siguro. Tsaka, yun nga din mga moms kasi yung school na lilipatan niya hopefully for the next year ay hanggang college na. So, mas okay yun para sa amin. At least, minsanan na lang ba. So, habang maaga, habang bata pa ang Popo, is ililipat ko na siya. So, tingnan natin mga moms. Tingnan natin kung paano yung magiging evolution ng process ng pagta-transfer. So ayan, inaantay ko lang si Daddy Guaps. Gamit ko din yung phone ko kasi alam nyo ba, nakalimutan ko palitan yung battery. Nakakaloka siya. Ito nadala natin yung camera pero hindi ko napalitan yung battery. Lowbat pala siya. Nag-charge ako kaninang morning. Pero yun nga sa pagmamadali, naiwan ko din yung salamin. Yung salamin ko kaya ngayon blurry yung paningin ko. Hindi maliwanag yung picture ng mga mata ko ngayon dahil nga wala yung salamin ko mga memes. So ayun, update ko na lang kayo later mga mamshi kapag natapos na kami dito. Ayan, nandito na ang Daddy Guaps natin mga mi. Grabe ang tagal niya, 1 hour siya dun. Buti na lang nanonood ako dito sa cellphone, mga Facebook Reels. Hindi naman ako masyadong na-boring. Andito na siya mga mi, ang Daddy Guaps. Anong ginawa sa'yo doon? Lahat? Lahat as in? Oo, lahat. Urine, blood test, tapos yung sa kwerpo. Paano ang kwerpo? Anong ginawa sa'yo sa kwerpo? Yung tokar esto, tokar ese. Sige. Duele. Yung yung tenga, gano'n? Yung mga... Oo, mga tenga. Ay, Lahat lang. Pero kailan mo daw makukuha yung result? Or meron na? Sa app, ilang days? No sé. Una semana siguro. Pero pwede bang maghintay doon sa loob? Pwede naman, no? So, punta na tayo ng Getafe sa Vips, mga mamshis, dahil gutom na ako. Nagka-crave ako ng eggs Benedict. Yun yung parang gusto kong kainin talaga na pinagka-crave ko. Pwede naman kami dito na mag-breakfast kasi may mga bar naman dito. Yun nga lang kasi talagang iba yung hinahanap ng panglasa ko ngayong araw na ito. Kaya pupunta tayo ng Vips. Doon tayo per breakfast. At saka may discount kasi ako doon. Samantalahin natin yung discount mga moms. Andito na tayo mga mi. Ang bilis ng biyahe. Mga 5 minutes lang. Ang lapit lang din naman kasi nung
medicalan ng ating Daddy Guaps. Magja-jacket pa ba ako? Malamig ba, Daddy? Hindi. Hindi na ako mag-jacket, no? Wag na, hindi na ako magja-jacket. Yung camera mo. Ilagay mo na lang sa silong kasi hindi ko na lang siya dadalhin kasi lowbat ako. Lowbat kasi. Sayang yung battery doon. Nag-charge pa man din ako kanina. Itong bagsi. Ayan. Baba na tayo mga mi. Gutom na tayo. Gutom na din ang bebe. Gusto niya nang kumain. Ouch. Ang sikip na din ng pantalon ko. Di ko alam kung papayag ang Daddy Guaps natin na pumunta ng outlet today. Kasi nandito tayo sa outlet mga moms. Gusto ko sanang bumili ng pants pang pre-mama or pang buntis kasi masikip na tong pants ko. Di naman pala gaanong malamig. Kailang pala siya. Kanina kasi naulan kaya malamig mga moms. Kaya nagdala ako ng jacket. Pero ngayon umaaraw, di naman pala ganon kalamig. Ang hirap maglakad. Ang sakit ng tiyan ko. Naninigas, mamshi, every time na naglalakad ako. Ha? Bago ba yan? Ay, mga bowling na din dito, oh. Oo nga, no. Dito kami madalas pumunta, mamasyal, kasi ito yung pinakamalapit sa amin na shopping center. Tapos, yun nga, outlet siya mga mi. Kaya madami kang mapupuntahan ditong mga mura na establishments. Dito naman kainan. Ayan. Walang masyadong tao kasi maaga pa. 11 pa lang. Tsaka yung bukas kasi dito ng mga malls, mga 10 ng morning. Ayan na naman ang Daddy Guaps natin. Tingin na naman ng shoes. Mahilig kasi yan sa shoes. Para siyang si Imelda Marcos. Char. Dami niyang shoes. Sabi na pumasok na naman. And dumating na yung mga orders natin na kape, mga moms. Ako normal coffee lang, pero ang Daddy Guaps natin, hala, bakit mo sinira? Hindi yan sinisira, Daddy. Sira ito na. Hindi. Hihigupin mo lang yan ng Ayan. Normal coffee sa akin, sa kanya cappuccino. Wala, nakakagutom. Hindi na ako nag-order ng ganito mga mi kasi gusto kong itry ito, yung ranchero na may avocado kasi nakakatikim din ako ng avocado. So, ayun, tingnan natin kung masarap to. Ano yung in-order mo sa'yo? Red velvet, no? Ito yun. Ito naman kay Daddy Guaps natin kasi free ito, mamshi. Free namin. Kaya, ayan, sinamantala namin dito kumain. Kasi may free kami na ganito. Mahal din to Nasa ano din to. Parang 8 euros din yata siya, no? 8 euros ba siya? Oo, medyo din. May pagkamahal siya. Ayan yung prices nila, mamshis ko. Ayan. Yung kinuha ng Daddy Guaps ay Tortitas Red Velvet. So, ito siya, 7.75. So, ayan. Para na lang, para compartir or for sharing na lang yung ginawa namin. Hala, excited na akong kumain. Nagugutom na ako, mamshi. Ito pa yung mga bago nila. Ha? Masarap? Masarap yung nata. Ito na yung mga orders natin. Mga mi, kain tayo. Excited na ako. Ayan, kain po tayo. Pero yan muna dapat. Oh, ito muna. Bago yun. So, maghahati na lang kami ng Daddy Guaps kasi medyo madami-dami din to. Kain na tayo mga mi. Dad, magtawag ka naman. Kain. Hindi na ako magpaplato nito. Ito na lang pagpaplatuhan ko. Mamaya na lang sa postre. Sarap? Sarap hindi. First time ko itong titikman eh. First time titikman. Ano, okay naman sa'yo? Masarap naman? Parang bago siya sa lasa ko, no? Aba. Halo-halo na. Masarap siya.
Sarap din ng kape. Kain muna tayo mga mams. Gutom na gutom kasi ako. Ang sarap ng pancake nila mga mi. Hindi matamis. Saktong-sakto. Ha? Malambot. Malambot pa siya. Oo. Nagustuhan din ng Daddy Guaps natin. Masarap siya. Malambot. Kasi hindi matamis. Hindi nakakasawa. Ayan. Sarap. See you later. Bahay na kami. Kanina pa kami nandito sa bahay. Pero nagpahinga lang ako ng kaunti. Tapos nag-prepare ako ng anong uulamin namin today. Ayan. So, wag sana kayong mabother dito mga moms. Pimple patch ito. Kasi may pimple ako dito. So, nilagyan ko na muna ng ganyan. Galing to sa Shein, mga mamshis. Ayan, kung tagahanap kayo ng mura na pimple patch. Kasi mura lang doon, mamshi. Tapos, okay naman siya sa akin. Nagde-deflate naman siya kinabukasan. So, ayun. Kasi kahapon, ang laki nito. And, naalala ko, mayroon palang binigay sa akin ang Shein. Sabi ko, try ko nga. Hello? Gumana naman pala siya, mamshi. So, ayan, nilagyan ko siya ulit. Pero dapat ito ay sa gabi nilalagay. So, ayan. Kakaalis lang ng Daddy Guaps natin. Nagsundo siya ng estudyante natin, mga moms. Ako naman ay magluluto ng lunch natin today. Bale, imbento yung gagawin kong lunch today. Kasi wala na akong maisip kung anong uulamin namin. Lagi na lang may sabaw o kaya naman prito, nilaga, ganun. So, baka naman magsawa na yung mga tao dito sa kakaluto natin ng sabaw. Pero okay lang kasi, alam nyo ba, ano nga yun, madilim. Wait lang ha. Buksan lang natin tong, taas natin yung blinds. Ayan. So, tayo today? Magpopoyo asado with a twist. Char! With a twist. Ito yung ating uulamin, mga miso. Meron tayo ditong chicken. Tapos, nalagyan ko na to ng seasoning. So, meron siyang magic sarap. Tapos, konting salt. And then, pepper. Tapos, meron din tayo dito na parsley at saka... Ay, hindi. Ito pala yon yung parsley at saka yung nadikdik na bawang. And then, ito yung pimienta blanca natin or white na pepper. So, ayan. Tapos dito naman, lagyan lang natin siya ng konting magic sarap at saka asin. Tapos, same lang din yung ingredients or ingredients. Anong tawag dito? Seasoning ba? Magic sarap, asin. Ayun. Ayan, same lang. Tapos, hahaluin mo lang ito, mga mi. Tansyahan na lang to ha, mamshi, sa mga gustong gayahin yung recipe. So, tansyahin nyo na lang siya. Huwag nyo masyadong aalatan kasi meron naman ito na magpapalasa dito sa ating kanin. So, huwag nyo masyadong lalagyan ito ng seasoning natin katulad ng salt at saka magic sarap. Kasi may mga idadagdag pa tayong ingredients. May sobra tayo doon, oh. Ang kalat, pasensya na, mamshi ha. Tapos, lalagyan din natin siya ng tomatoes. And then, kung wala kayong ganito sa bahay, cheese torras, pwede nyong lagyan siya ng, or dagdagan siya ng hotdog. So, wait lang. I-prepare lang natin. Tapos, turo ko sa inyo kung paano yung pagkakaset up nito sa Pyrex bang tawag dito? Basta yung pang-oven natin. Diba sa laki ng tiyan ko, mamshi, hindi na nagkakasya itong mga damit nating pantulog. Bitin na siya. Pero buti na lang, ayan, gamit-gamit ko yung belt. Tapos pala, wait lang ha, kwento ko lang sa inyo mga mi, may nag-share pala sa akin na mali pala yung pagkakalagay ko before. Kung naalala nyo, mamshi, yung first time na pinakita ko itong belt natin na ito, diba sabi ko, sa harap ito, tapos sa likod ito, mali pala, baliktad siya, mamshi. So, dapat, ganyan pala yung formation yan. Formation. Yung niya ba, yung pagkakaayos is dapat ganito. Ito pala yung magsosupport sa likod. Hindi pala ito yung magsosupport sa tiyan. So, ayun, mga mi. Yun yung tama na way kung paano ilagay itong ating belt na ito na protector ba natin tsaka pang support natin sa ating tiyan. So, ayan, okay na siya, mamshi. Hindi na masakit hindi na siya masyadong masakit, pero masakit pa din actually sa balakang tsaka sa aking fem-fem
Pero ganun talaga, mamshi, lalo na kapag malaki yung tiyan. Kasi ang laki ng tiyan ko, sabi ng doktor. And malaki daw ang baby. So, yun ang sabi niya sa akin. Kaya din naman ngayon, nag-iingat ako sa mga kinakain ko. Most especially sa kanin. Kasi matakaw ako sa kanin, mga mems. Pero ayun, nagiging mabait naman na ako at masunurin sa aking doktor. Kasi kung hindi, ako din lang naman ang magsasuffer, diba? So, ayan, ituloy na natin yung iluluto natin, mga ma'am. Siyang dami ko nang dinaldal sa inyo. Iwain ko lang itong sibuyas at saka bawang natin. Kung may malaki kayong onions, mas okay sana. Kasi maliliit yung onions ko. Pero, ayan, dalawahin ko na siya para mas malasa siya. Haluin lang natin yung rice. Kasi hindi pa natin siya nahahalo. Okay, so nahiwa na natin yung ating onions and yung garlic natin, mga miso. Hindi ko alam kung nasabi ko sa inyo, dadagdagan pa pala natin siya ng bacon kasi ito din ay isa sa mga nakakapagpala sa mga mi. Nakakapagpasarap din siya. So, ayan, ilalagay natin siya dito. Kalat-kalat lang natin. By the way, yung water pala ay dadamihan nyo ng tubig. So, ako tinansya ko na lang to, mga mems. Ayan, bahala na kayo kung paano yung formation nila. Formation talaga. Ayan yung pagkakaayos. Kita nyo ba? Siguro maglalagay lang ako ng mga 5. And then, lalagyan na natin siya ng chicken. Bahala na kayo kung paano yung ayos ng chicken, bacon, yung mga ingredients na gusto nyong ilagay. Sa akin, ganyan na lang siya. Siyempre, wag nyong kalimutan yung onions at saka yung garlic. Kasi ito yung magbibigay din ng lasa ba, pampasarap. Tapos pala, lagyan din natin ng tomatoes. Hindi ko pa siya nahiwa. Wait lang, hiwain ko lang siya. Lastly, ito na yung idadagdag natin, yung Spanish sausage or chistorras. Kung wala naman, pwede naman kayong gumamit ng hotdog. 45 minutes to 1 hour yung pagkakaluto dapat nito. So, ready na siya, mga mi. Pasok na natin siya sa oven. Ito na, mga mi, luto na yung food natin, no. Kakaano ko lang sa kanya, kakalabas ko lang sa kanya sa oven. Ito na siya, yung ating finished product. Kakain na tayo at gutom na daw ang popo natin. So, gumawa ako ng sausawan. Ito yung favorite sausawan ng popo, toyo with lemon. Ayan. So, kain na muna tayo, mga mems. Kain tayo, mga mi. Ay, kumakain na ang popo. Okay. Man mo nga, Dad, kung masarap. Grabe yung busog ko ngayon. Siguro mga 5 kilos ang busog ngayong araw na ito. Grabe, mas mahirap na namang kumilos. Ang bigat ulit ng tiyan natin kasi ang dami na naman nating nakain. Pero hindi naman ako kumain ng madaming rice. Yung ulam lang talaga yung pinapak ko at saka drinks. So, ayun. Kaya din naman, ay, ang bigat ng tiyan, mga mamshi. Grabe. So, ayan. Muntik ko nang makalimutan, mga mi. Nag-empake na kasi ako para sa hospital. So, mas maganda na, mas maaga para wala nang problema, 'di ba? Actually, hindi siya masyadong makita. Baba ko lang para makita ninyo. Ayun. So, nakapag-empake na ako, mga mi, ng ating mga dadalhin sa hospital. Hindi hospital bag ang dadalhin natin kung hindi maleta. Ayan, para mas madalian na lang lahat. Hihilain mo na lang. Andito na lahat. Ilalagay ko na din dito yung mga gamit ko. Tapos, pang-uwi. Ganon, yung mga, yung mga bra. Nahulog pa. Nakakaloka naman yan. Wait lang, ha. So, part 1 pa lang ito, mga miha, kasi may mga ibang bagay pa ako dito na ilalagay, katulad ng mga skincare ko. Manganganak pala ako sa private hospital, mga mems. So, mostly doon ay provided na yung mga
gagamitin mong mga shampoo, towel, tapos kumot, ayun. Tapos, ano pa ba? Ayun, basta mga sabon, mga panghilamos, shampoo yun. Sila na yung bahala doon. Hindi ko na maalala kung ano pa yung mga provided nila before. Pero napaka-convenient pong mga nasa private hospital, mga moms. So, ayan, ito na yung mga na-empake ko. Doon, sila na yung magpro-provide ng mga nappies ng inyong baby. Pero, just in case, magdadala pa rin po ako ng isang pack ng nappy or diaper para sa ating baby. So, pang newborn yung kinuha ko. Ayan siya. Tapos, importante ito, mamshi ha. Pinaka-importante ito. Sa mga mamshis na mga anak ng normal o kaya naman CS. So, ayun. Magdala kayo ng panty na ganito. Yung disposable na panty, mga moms. Yun talaga yung maisasuggest ko, mga momshis. Malaking tulong nito, lalong-lalo na kapag masi-CS ka. And kung magpapanty ka man, momshi, dapat yung hanggang sa tiyan, wag yung nandoon sa hips mo, yung tipong matatamaan yung sugat sa tiyan. Di ba nga balak ko ngang magpa-CS, mga moms. So, yung panty na ginamit ko before ay ito. Ayan. Pwede nyo itong mabili sa farmasya, mga mamshi. Tapos, magpo-provide din sila sa inyo ng diaper sa hospital dito. Mapa-public man yan or private. So, ayun. Tapos, nilagay ko sa bag na ganito yung mga damit ng baby natin para hindi siya kalat-kalat dito sa maleta ba natin. So, nandito na yung mga onesies niya. Naglagay ako ng 3 pieces ng onesies doon, pagbibihisan niya ba, 'di ba? Ayan, mga onesies na pang newborn. So, ayan. Tapos, kumuha na din ako ng pang-uwi. Ayan, yung mga pang-uwi natin, mamshi. So, nagdala ako ng mga siguro 2 pang extra ng damit. Tapos, beanie. Huwag niyong kakalimutan yun, yung beanie. Mga mems. Kumuha ako ng 3 or 4 na beanie. Ayan, kasi malamig dito sa amin, winter. Kaya napaka-importante po ng beanie. So, ayan. Tapos, meron din akong kinuha dito na kapag, ayun nga, ipapanganak na siya ay meron siyang swaddle or kumot. Ito, nabili ko lang siya sa Shein, mamshi. Sobrang mura lang nito sa Shein. Tapos, ang ganda ng quality, kasi hindi lalamigin ang inyong junakis dito. Lalong-lalo na sa mga newborn, ang ganda kasi nung kanyang tela sa loob. Ayan siya. Dito naman, ano ba yung nilagay ko dito? Hindi ko sure kung anong nilagay ko dito eh. Yung mga medyas, tapos burp cloth. Ayan, kumuha lang ako ng 2 burp? Ano ba yan? Burp cloth. So, ayun. Tapos, mga medyas at saka guantes. So, madami akong kinuhang medyas in case. 4. So, 4 na medyas ang kinuha ko. Socks, ayan siya. And then, kumuha din ako ng 4 then, of course, na mga guantes niya. So, ayun. And then, huwag nyo din kalimutan. Actually, ito provided naman ng hospital, yung towel. Pero, in case lang, kumuha lang ako ng extra towel, mga moms. So, ayan siya, Ang lambot din nito, Ang ganda ng tela. Sa Shein lang din ito, Ma'am Shein. Nabili ko siya sa Shein. Ayan. So, may towel na tayo. Nandyan na lahat yung gamit. Yung mga importanteng gamit ng baby natin. Nandito na lahat. Tapos, yung nappy. And then, huwag nyo din palang kakalimutan in case. Kasi doon, may provide naman actually sa hospital na mga baby bottles. May possibility kasi, mamshi, na hindi palalabas yung gatas mo. Gustuhin mo man na magpadede is wala pang lalabas. Kasi, yun yung experience ko before. Lalo na kapag CS ka. So, mga 5 days pa lumabas yung gatas ko, mamshi. Na, ayun nga, pagpapadede sana kay Popo before. Provide naman actually ng hospital yung pagpapakain doon sa baby. Yun nga lang, mamshi, sa madaling araw, ang hirap nilang hagilapin. Syempre kapag newborn is every after 2 hours silang kumakain, 'di ba? So, mahirap silang hagilapin
yung mga nurses sa madaling araw. Kaya sabi ko, magdadala na lang ako ng sarili kong formula at saka bottles. So, ayan, magdadala tayo ng 2 baby bottles. So, ito yon. Avent na yung kinuha kong brand, mga moms, kasi ito yung nababasa ko na magandang brand. Pero actually, kahit na ano naman, basta makakain lang yung baby ninyo. So, hindi ko na muna to ilalagay dahil i-sterilize ko pa muna siya. Kasi hugasan pa natin, tapos i-sterilize natin, tapos babalutin natin siya ng bonggang-bongga para doon sa ating baby, diba? Tapos ilalagay natin siya dito. Pero in case, ayan, para hindi ko makalimutan, is ilalagay ko na lang din siya dyan. And then, yung aking damit. So, isa din to sa mga tip na masasabi ko sa inyo or isasuggest ko sa inyo, lalong-lalo na kapag masi-CS kayo, mga moms. Huwag kayong magpa-pants, huwag kayong magle-leggings. Or kung magle-leggings man kayo, dapat yung tipong mataas talaga siya. Yung high waist ba? Kasi masakit. As in, masakit talaga. Experience ko yon, mamshi. So, ngayon, ang dadalhin ko ay dress. Pero yung dress na sobrang mahaba naman. Tsaka turtleneck. Ayan, para hindi tayo lamigin, 'di ba? May kasabihan kasi tayo doon sa, dyan sa atin, 'di ba, sa Philippines, na bawal malamigan kapag nanganak ka. So, sobrang sobrang init niya. Tapos yung jacket ko pa. Ayan, tapos magme-medyas na lang ako ng mahaba. So, ito ang aking idadamit or pauwi na idadamit. Tapos siguro magdadala pa ako ng tawag dito, pantulog din. Ayun. So, kulang na lang dito, mga mamshi, ay yung formula na bibilhin namin. Tapos, yung mga bra, skincare din. So, dadalhin natin tong lagayan ng skincare natin na ito. Kasi, syempre, skincare is life for me, mga moms. Ayan, yung mga moisturizer, serum. So, dapat naman hindi tayo magmukhang losyang after natin manganak, diba? Tsaka siguro mga konting makeup lang. Siguro cheek tint, lip tint. Yun lang, pangkilay, diba? So, ayan mga mamshis yung aking mga dadalhin sa ating hospital bag or hospital maleta. Kasi hindi naman ako magbabag. Si Daddy Guaps natin, bahala na siya sa kanyang buhay. Hindi kasi kami yung tipong, or ako yung nag-aayos ng mga gamit niya. So, mas prefer niya na siya yung mag-ayos ng mga gamit niya para mas alam niya kung ano yung mga dadalhin niya ba. So, ayun. Yun lang mga mamshi ang ating vlog for today. Gusto ko lang kayong ma-update ba dito sa mga bagay-bagay na ganito. Lalong-lalo na sa mga mamshis na nanonood na kajuditan ko, diba? Kajuditan. Ayan, so that's it for today, mga mems. Kung ano man yung mga nakalimutan ko dito, siguro ma-i-include ko na lang siya sa mga next vlogs natin. Thank you so much ulit sa inyong panonood, mga mi. Sana ay mag-subscribe kayo sa ating channel. We will see you again in our next vlog. Bye!